Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Mayroong isang survey na ginanap na kung saan ang Duterte pasok lahat sa Magic 12. So ito na po yung hiling ni PRRD na kalimutan nyo na lang ako pag hindi nyo iboto straight Duterte. So, natupad na, I'm sure. Happy si PRRD sa Netherlands ngayon at ang alyansa, ang amo nila, ang Pangulong Marcos Jr. aborido na sa mga ganitong klaseng survey. Okay, so ito, post ni Dr. Richard and Erica Mata. Isinare nila ang post ng Mindanao Times. So, basahin ko ang post ng Mindanao Times. Look, the University of Mindanao Institute of Popular Opinion conducted a political survey from April 9 to 2025 through a stratified sampling for running senators for the May 2025 elections. The survey was conducted among the 3 districts in Davao City with a sample size of 1,200 respondents. So, ito na po ang resulta ng survey. Number 1, Senator Bongo nakakuha ng 63.54%. Bato de la Rosa, 63.37%. Jimmy Bondok, 43.11%. Number 4, Rodante Marcoleta, 42.94%. Number 5, Philip Salvador, 42.36%. Number 6, Apollo Kibuloy, 40.78%. JB Hinlo, 40, number 7 na, si Attorney JB Hinlo, 40.12%. Richard Mata, number 8, 39.95%. Raul Lambino, number 9, 39.04%. Attorney Vic Rodriguez, number 10, nakakuha ng 35.8%. Number 11, Willie Revillame. Mababa na, 7.39%. And then Erwin Tulfo, number 12, 5.32%. So, Davao lang muna ito. Kailang magdasal po tayo na sa darating na Mayo 12, mas marami bang areas sa buong kapuluan na halos ganito ang resulta kung hindi man pasok lahat ang Magic 10, yung maraming papasok. So, posible ba? Yes. Maraming tahimik na maka-Duterte, especially sa Luzon. May mga nakausap akong mga kaibigan, kasi Ilocano sila taga Luzon sila. Maka-Duterte sila, kailang tahimik daw. Hindi sila nagsasalita kasi nasa Ilocos region sila Kailang nung tinanong ko, ano kayo? Ay, Duterte kami. Sabi ko, meron ba kayong kasamahan ding mga Duterte? Oh, marami-rami kami. Tahimik lang kami. So, malala ko tuloy yung Pulse Asia Survey, yung bago lang na survey nila. Napakataas ang survey ratings ni BP Sara sa Mindanao. Ang approval or performance rating niya is 97%. Samantalang si PBBM is only 4%. Talagang isinusuka na ng taga Mindanao ang Pangulong Marcos Jr. dahil sa ginawa nila kay PRRD. So,
I believe marami ditong lugar sa Mindanao, halos ganito ang ano. Pagdating sa Visayas, okay, mataas din ang ratings ni BP Sara. Kasi si BP Sara na yun, sumasalamin siya ng symbolism ng Duterte, ng PDP. Bakit biglang tumaas ang ratings ni BP Sara noong March na halos wala siyang ginawa? Kundi nandun lang siya sa Netherlands at tinutulungan, inaasikaso ang kanyang tatay. Tumaas ang ratings. Nagtaka nga siya. Si BP Sara mismo, nagtaka ako, bakit tumaas ang aking ratings? Sabi niya. Doon natin makita yung kulturang Pilipino na kung sino yung inaapi. Nandun, yung underdog mentality. Nandun ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Kaya tingnan mo ngayon ang alyansa. Halos hindi na sila, wala na silang rally sa Mindanao at Visayas. Puros Luzon na lang kasi yun ang baluarte nila. Okay, even NCR and Luzon, napaka-glaring din yung pagbaba ng ratings ni PBBM. Baluarte niya ang Luzon and NCR. Bumaba rin ng halos 2 digits. Nakalimutan ko na yung exact figure. Bumaba rin. So, tuloy lang po natin ang pagkakaisa. Duterte 10 plus 2. Kung sino yung i-plus 2 natin, bahala na po tayo. Huwag na po tayong mag-away-away. Huwag na nating i-question yung wisdom ng mga Duterte kasi magkakaiba ang unang in-endorse, Villar and Marcos. May umaayaw. Kaya ako, opinion ko lang ito, nakita ko lang, dahil nakita ni Tatay Digong na maraming ayaw kay Senator Amy, nagbigay siya ng 2. Inutusan niya si Congressman Pulong na magsalita na ang ini-endorso nila ay si Colonel Ariel Querubin and Senator Gringo Honasan. To me, wala akong problema doon. Iboto nyo. Kung ayaw nyo sina Camille Villar at Senator Amy, pwede. Honasan and Querubin, why not? Basta importante, huwag nating sayangin. Kumplituhin natin ang 12. Duterte plus 2. So, sana, ganito. Pasok lahat ang Duterte 10, di happy ang mga mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil sweldo sa channel nito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Okay. Mas gusto yata ni Atty. Big personal. Gusto niyo ba? Okay. Sa putubong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon. Siyempre, itong attorney na to, kakaiba ito. Dahil tungkol doon sa nangyari kay Aristotle na matapos husgahan, lumipas ang maraming panahon. Tama pala si Aristotle! So hindi ko na po patatagalin. Palakpakan po natin. Walang iba!